Hello sa inyo mga kasari, welcome back to my YouTube channel. So ngayon po ay araw ng Miyerkules at meron po akong ine-expect na dalawang delivery na dadating po ngayon. Dahil kahapon po hindi po dumating ang deliver natin ng Unilever products. Ngayon ko po siya ine-expect pero hapon na din po mga kasari. So siguro hindi na naman po dadating. Hindi ko alam kung anong nangyari dahil ngayon lang na-delay ng 2 days yung delivery ng Unilever. Hindi ko alam kung ano nangyari. Maaga naman akong nag-order. Saturday naman ako nag-order. Hindi naman ako nag-delay sa pag-order. So, ang isang ine-expect ko guys, kanina may dumating na rin yung ahente ko ng itlog. Pero isang tray lang naman yung kinuha ko kaya hindi ko na sinama sa vlog. Ganun pa rin naman ang kuha ko, 250 pesos per tray. And then dumating din po yung ahente po natin ng soft drinks. Kumapo tayo ng mineral tsaka ng soft drinks. So medyo disappointed ako dito guys sa ahente natin dahil nung nag-alok sila sa akin ng 1 liter na 1.5. Tapos kinaanuhan nung Monday, kukuha sana ako, wala silang stocks. So ina-expect ko nung nakaraang Miyerkules pala, so ngayon is Miyerkules ulit, wala pa rin po silang stocks ng 1 liter na 1 liter na soft drinks na Coke. So yun pa naman guys is na-promote ko na at may mga naghahanap na, actually dalawang customer na ang naghahanap po sa akin noon, pero wala po akong maibenta dahil nga inaantay ko yung ahente ko na makapag-deliver sa akin. Kaso nga lang po, wala pa rin po silang stocks. Sa isip ko na lang mga kasari, nag-alok-alok sila na meron na silang ganun pero wala naman silang maibenta. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. So, ngayon guys is meron na naman tayong update sa presyo. Dito sa delivery, sa kinuha natin na 1.5, 6 na 1.5, 8 ounce mismo, tsaka mineral. Dito sa 4 na klase na kinuha ko, meron pong isang item ang tumaas. So, anong item yon? Puntahan natin doon guys sa likod para mapakita ko sa inyo kung ano yon yung tumaas na naman po. So, yung bentahan natin is magiging same pa din kasi pasok pa naman siya. Kaso, nabawasan nga lang yung tubo po natin ulit. So, puntahan na natin guys sa likod. So, bago pala natin guys puntahan sa likod yung dineliver sa akin. So, tingnan nyo tong mga alaga namin. Tulugan sila oh. Sana all. Sana all talaga. So, ito pala ang birthday boy. Hindi ko pala na-share sa inyo mga kasari na birthday pala ni partner. So, nakatapos ng magluto si birthday boy ng sauce ng spaghetti. And then, kakare-kare daw siya kasi yun ang cravings niya. So puntahan na natin guys. Nag-alis ako ng basura, hindi ko natapos kasi sabay-sabay yung ginagawa. May nagpapa-Gcash, merong delivery, tapos nag-aasikaso, nag-iimis pa tayo ng mga pinagbalata ng mga gulay-gulay. So ito lang guys yung kinuha ko. Dalawang case ng 8 ounce. Yan. So, i-reveal ko na kung alin dito sa mga to ang tumaas. Bali, 6 lang pala ang kinuha kong 1.5. Kasi meron pang natira. Hindi naubos yung mga 1.5 natin. Eto guys, yung tumaas na naman. From 181 noon, naging 196. Ngayon is 205 na po siya, isang case. Ayan po. Yan ang patunay. Bali, dalawang case, 410 yung naging total. So, ayan, bali pumapatak na po siya ng 8 something, sabi ni ahente. Kasi 205 na yung isang case. Pero yung bentahan po natin is 14 pesos pa din po ang isang 8 ounce. So, yun pa rin po. Nasa 131 yata yung tutubuin natin sa isang case. So, naisip ko, pwede pa rin naman. So, kapag tumaas pa siya ng isa, tsaka na ako magpi-15 pesos sa mga ganitong debote. Dalawang Coke yung kinuha ko guys kasi yung isang case ng ang kalat dito sa likod. Isang case ng Sprite is ayun hindi pa ubos. So ang kalat to guys oh.
Mag-iimis kasi ako ng mga basura kaya nakaganito pa yung ano, kinuha ko to doon sa loob. Kasi puno na rin naman para kako maisama ko na itong basura. Para hindi sayang yung garbage bag. Kasi medyo pricey din guys ang garbage bag. So ito, 1.5. Ang puhunan na po niya is 366. Tumaas din po siya nung nakaraan. From 60 naging 61. Piso lang naman kaya remain pa rin sa 75 pesos yung bentahan ko ng 1.5. Malamig na po yan mga kasari. Baka sabihin ng mga ibang manonood, ang laki naman ng patong mo sa ano. Sa iba nga po 85 or 80 yung 1.5 nila. Kasi ano takaw space to sa rep natin and then malang kuryente pinapalamig natin, 'di ba? Tapos, dalawang 1 liter, dalawang case. So, 191 po yung isang case. 25 pesos ko binibenta. Yung isang 1 liter po natin. Kaya dalawa yan guys kasi naubusan ako. So, after ng vlog natin, magre-refill agad tayo sa chiller. Kasi dalawa na lang yata yung 1 liter sa chiller. And then, dalawang ano guys, mismo, isang Coke at isang Royal. I-check ko pala yung expiration nito. Ayan, buti na lang September 6 yung binigay. Kasi, lagi ako na-expiredan guys ng Royal. Kaya hindi na ako nag-i-stock. Actually, wala tayong Royal dito. Oh. Pakita ko sa inyo. Kasi, nung nakaraan, halos 1 dozen yung, ayan o. Ito yung space, kaya na-doble yung Coke. Ito yung space ng sa Royal. So, magre-refill tayo after ng vlog. Maglalagay tayo dyan sa chiller. And then, ayun, ang puhunan ng mismo is 196 ang 1 dozen. So, yung dalawang mismo is 392. Bentahan natin guys ng mga mismo is 22 pesos pa din. So, yan guys. Yun ang ating mga kinuha worth 1,550. Medyo madilim mga kasari dito sa ano, sa loob ng tindahan kasi medyo nagtitipid tayo sa kuryente kasi yung babayaran natin is nasa 3,000 plus na naman. Hindi bumababa siya kahit maulan na. Mas madalas na ang ulan, bumabagyo pa nga. So, mas nagtataas pa rin ang Meralco. Hindi ko na maintindihan ng Meralco. Dapat kapag tag-ulan, bumababa na yung kuryente. Pero sila, mayat maya nag-a-announce na May magtataas ng ganito. July, magtataas ng 0.34 daw kada kilowatt hour. Diba, wala nang pagbaba. Bigyan nyo naman ng good news naman yung mga mamamayan. Grabe naman talaga naman ang ano, ang Meralco. Ang dami kong nakikita sa Facebook na mga nag-share ng mga hinanaing nila about sa kanilang Meralco bill and talagang nasashock sila sa ay alam niyo na sa presyo ng yung halaga ng babayaran nila pero no choice. Kung hindi naman sila magbabayad ng bill, meron mga nagkakamali pa sa reading, ganyan. So, meron tinatawanan pa nung nasa front desk daw, may nabasa ako kahapon. So, i-entertain natin ng maayos yung mga customer natin sa Meralco kasi nagbabayad sila ng maayos, ganyan. Hindi naman nila inuutang, 'di ba? So, ayun mga kasari. Talagang kahit ako, tama naman yung reading sa akin. Naapektuhan pa rin ako kasi nakakaawa yung mga kapwa natin Pilipino, 'di ba? Yung buong sahod nila napapabayad lang sa bill nila sa Meralco. Bill nila sa kuryente. So, yun lang mga kasari ang ating vlog for today. Ayan. Bubuksan ko nga ang ilaw. Baka sabihin nyo naman. Papatayin ko na lang ulit after ng vlog. So, ayan. Ayan ang ating tindahan. Meron pala ako ditong ano, so tanghon. Tsaka miswa. Bagong deliver yan. Ayan o. Kaya ang ganda-ganda ng ating miswa at so tanghon. So, ayan po ang ating tindahan. Ang daming mga nagtataas. Parang kabablog ko lang mga kasari na tumaas ang mga biskwit at ilang mga drinks natin. Like sa Smart Sea, tsaka sa Dutch Mill. Tumaas ang mga Dutch Mill. Tapos ngayon, yung 8 ounce naman, tumaas na naman. Ang limit tumaas. Di natin alam sa mga susunod na araw at susunod na linggo kung ano na naman yung mga items na tataas. So, yun lamang po mga kasari ang ating vlog po for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Lagi po nating tatandaan
At iisipin na ayun, fight lang tayo mga kasari palagi. And kaya natin to. And always check yung mga resibo nyo mga kasari. Lalo na kung kayo ay sari-sari store owner. About sa pagpa-pricing, mahalaga po yan. Bye guys!